Hello mga kalalabs, good morning Pilipinas, good morning all over the world. Grabe subong ang trending sa issue ni Miko Montifalco. Yung husband niya na nag-chat, ay Diyos ko. Grabe, nakakatrauma mga ganyang issue, mga ganyang bagay. Yung kasal kayo, tapos may mga anak kayo. Ang huli, nagloko, malaman-laman mong may ibang babae siya. Ang pinakamasakit ay ipinagpalit ka sa bata, sa kaka 18 years old lang. Di ba grabe? Hindi hinahanap yung maayos na pamumuhay, kundi naghanap pa ng kati, ng sakit sa ulo. Yung nakahiga ka na sa malambot na kama, kumakain ka ng masarap na pagkain, wala ka ng stress kasi mayaman na yung asawa mo. Pero yun nga, pinagpalit ka sa bagong lutas, sa bagong nakakaitin. Kasi fresh, bata pa. Oh, at saka magaling magdala sa kama. Kayong mga lalaki dyan, kapag alam nyong may mga asawa na kayo, or kayong mga babae dyan, kapag may okay pa kayo ng asawa mga lalaki, wag na wag nyong sisirain dahil lang sa takso, dahil lang sa libog. Iisipin nyo ang pamilya nyo. Ganun yun. Kasi kung nag-focus kayo sa pamilya nyo, kahit perte kahirap, kahit gaano man kahirap yan, kung nagsusuportaran kayong dalawa, kung nagmamahalan kayong dalawa, malalampasan nyo yan, yung awa, yung selos, yung hindi pagkakaintindihan. Nasa sa inyo rin lang yan. Kayong dalawa ang nagdadala. Huwag pairalin ang galit, ang selos, at saka sa mga babae. Hindi naman yan bungangera kung hindi mo ipinapakita ang hindi magandang pag-uugali, yung inuinsulto mo siya, yung kaya mo siyang palitan, kaya mong humanap ng ibang babae, kasi ganitong bunganga niya, ganito ganyan. Guys, ang mga babae, hindi naman yan magbunganga kung walang nakikitang mali sa inyo. Kung may nakita siyang nagloko ka, may babae ka, ay syempre, araw-araw maghihinala na yun. Araw-araw, hindi na yun mapakali. Kahit mawala ka lang sa paningin niya, araw-araw, ikaw ang iniisip niya. Matiis mong makita yung asawa mong nagpo-problema, yung hindi makakonsentrate sa trabaho, maliban sa trabaho, may anak pa na binabantayan. Mag-focus sa pag-aaral ng anak at sa pagbuo ng pamilya, hindi mag-focus sa pagbuo ng pangalawang pamilya. Tandaan, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa ay yung walang kang may sinasaktan, wala kang may inaapi, wala kang may nilulokong tao. Yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa mga anak mo, pinaka malaking kayamanan yon sa isang pamilya. Naranasan ko rin yung broken family. Grabe ang hirap pag wala kang nanay, pag wala kang tatay, separated silang dalawa. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Hindi ka makafocus sa pag-aaral, sa pagtrabaho, iyak ka lang ng iyak. Kaya ganun dapat. Unahin ang pamilya, hindi ang kalibugan. Kasi, nasa huli ang pagsisisi eh. Kung ayaw mong magalit yung anak mo, magkimkim ng galit sa'yo, mag-focus ka sa pamilya mo, mahalin mo sila, kahit gaano man kahirap. Yung libog, tsapwera yan. Sakit lang yan sa ulo ang maibibigay, hindi pagmamahal, hindi kasiyahan. Okay guys? Thank you. Salamat sa pag-support at pagpanood nyo sa aking video.